Magandang maulan sa inyo lahat. Maulan. Magandang hapon sa inyo lahat. Alam niyo ba na masaya ang Panginoon ngayon dahil kahit maulan, nandito kayo ngayon sa Macabot Alliance Church. So ngayon tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Atin pong iyuko ang ating mga ulo at ating itigil ang ating mga mata. Mahal naming Ama na Panginoong Diyos na nasa langit. Kami po ay nandito ngayon, Ama, nananalangin po sa inyo na sana gabayan niyo po kami sa aming pagtitipon po ngayong hapon na ito, Panginoon. Lord, salamat po na dinala niyo po kami dito na kahit maulan ay nandito po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. At tayo po ay umupo. At akin na pong babasahin ng ating mga awit 96. Purihin natin si Yahweh. Awitan natin ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh. Lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh. Ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawa niyang pagligtas ay banggitin. Kahit saan ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na purihan higit sa sinumang Diyos. Siya ay dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan, si Yahweh lang ang may likha ng buong sanlibutan. Siya ay puspos ng karangalan at kaluwalhatian. Ang lakas niya ay kagandahan ay sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat ng daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Si Yahweh ang siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na. Kahit ito ay ugain sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umuugong ang kalaliman, lahat kayo ay nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati ang mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Si Yahweh ay darating upang lahat ay hatulan at kanyang pagarian ang sakdal na katarungan. Purihin ang salita ng Panginoon. Bigay ko po yung ating praise and worship. Ayan, bless po ba tayong lahat? Kung bless tayo, tayo po ay tumayo. Ayan. So, kitang-kita naman natin na nakasmile ba sila? Tingnan niyo naman yung katabi niyo kung nakasmile yan. Kung tunay na bless yan. Amen. Handa na po ba tayong umawit? Sa kabila ng ulan, dapat mas malakas pa tayo sa ulan. Amen po ba? Awitin natin ang ikaw ang hinahanap ko. Umawit at magpuli sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo
sumamba sa'yo, sagat-sagaran ang kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ang kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Amen. Papurihan naman natin ang Panginoon. At tayo, pwede tayong kumikip, pwede tayong sumayaw, umahot sa Panginoon. Basta mabigay natin kung ano yung dapat sa Kanya. Awitin natin ang salita. Ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigay. Sa sakit at naramdaman, sa matay mo masusangkin, magkagalingan. Salita mo panghahawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pagkagpo at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo panghahawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo panghahawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay ay kahulugan sa aking buhay. Salita mo panghahawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Minsan pa salita mo. Salita mo panghahawakan ko. Salita mo tapat at totoo.
ko. Yes, Panginoon, maraming salamat. Ngunit na salita mo, Panginoon, ang nararanasan namin lahat. As we continue this service, Panginoon, kahit mas at kayo po ang pumagkakay sa aming dalawang delikado. Kung aming samot na lang, pagdating sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maaari na po tayong makaupo. Ayan, pwede po bang tumayo ang bawat isa para po sa pagbasa ng ating banal na kasulatan? Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinungkol sa gandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuhan, pagtitigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. And sa English version naman po, in contrast, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Praise the Lord. Okay, tayo na po na. At salamat sa Panginoon sa opportunity ito. Narinig niyo po ba ako dyan sa likod? Okay, okay naman. Maganda naman boses ko dyan. Okay, sige. No, so magandang hapon muli, no, at tayo ay pinagpala ngayon ng ulan, no, kasi bagamat wala nang ganong tubig doon sa ating mga mga poso, konti-konti na lang. Kaya ngayon ay salamat sa Lord kasi nagpadala din siya ng isang bago at mensaherong ngayong umaga nito. Ay, umaga, hapon na pala. Ayun. Oo. Bagamat malayo ang pinanggagalingan at ito po siya ay galing sa ating Mother Church sa Novaliches Alliance Church. At isa sa mga magaling mag-spoken poetry. No? Magaling siya at kaya may girlfriend na ba to? Di ba? Wala pa. Okay. No? Kasi magaling siya, magaling siya magsalita. Magaling yan yung passion niya pagdating sa spoken poetry. At ngayon, may passion din siya na pinagkaloob ng Panginoon to share the gospel, no? To share the word of the Lord ngayong hapon ito. And isa sa mga nakita natin, naging katuwang siya sa youth, no? Sa youth ministry dun sa ating Mother Church. And sige po, di ko na po patagalin. Hayaan natin na siya ay lubusang magpakilala ng mas malalim pa. At hayaan natin ang Lord ang mangusap at gamitin ang ating speaker ng hapong ito. Walang iba, palakpakan ng Panginoon sa buhay ni Brother Justin Sikat. Ayan. Palakpak naman dyan sa Panginoon. Ayan. Thank you. Thanks. Ayan. So, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po, ako ay naatasan na magbahagi ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-uusapan ay ang bunga ng banal na Espiritu. Isa po sa bunga ng banal na Espiritu ay peace, o sa ibang katawagan ay kapayapaan. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito na kami na naman makakarinig ng inyong banal na salita. Salamat Panginoon pagkat alam namin na kayo ay nangungusap sa amin at kami iyong dinala rito for you have a purpose, Panginoon. At alam namin Panginoon na wala pong sayang pagdating sa inyo, na ang aming sakripisyo na pagpunta rito ay magbubunga, Panginoon. Tunay na kami may matututunan. Nawa Panginoon, ihanda niyo po ang aming puso't isipan na makinig po sa inyo. Nawa Panginoon, ang aming matututunan ay maging pagpapala hindi lamang sa amin, kundi sa mga nakapaligid sa amin. Ihanda niyo po ang aming puso at isipan at tengang makikinig, Panginoon. Gawin din po sa akin na inyong lingkod na nagsasalita. Ay gamitin niyo po ako, Panginoon, upang ay bahagi ko ang nais ninyong iparating sa inyong mga lingkod. Father God, may this time be a word unto you.
is our prayer in Jesus' name. Amen. So, ngayon po, meron po akong ipapakilala sa inyo na isa po siyang painting. Ayan. So, kung nakikita nyo po, ang painting natin ay isang elepante. Okay, dalawang painting po yan. Ang painting na po na yan, ang elepante na yan ay pinangalanan kong peace o kapayapaan. Okay? So, una po, kung papansin niyo yung elepante sa ating bandang kaliwa, paano natin nalaman na elepante siya? Paano natin siya nasabi na elepante? No? Nakikita po natin yung detalye. Kita natin yung mata, yung sungay niya o yung tusk, yung mahabang ilong, o yun po yung mga bagay na nagde-define ng elepante. Kaya alam natin na elepante siya. Pero sa bandang kanan naman po na painting, kita po natin na wala namang pinaint na elepante. Di po ba? Ang pinaint yung background. Pero nakikita natin na merong elepante. No? Subalit hindi man siya pinaint na direkta, nalalaman natin at naunawaan natin na merong elepante. Ngayon, ano po ang nais natin sabihin? Marami po na konsepto sa Biblia, maging sa mundo, na mas madali po nating mauunawaan at ganap po nating maisa sa puso kung maunawaan po natin yung nasa paligid sa Kanya. Doon po lalabas yung korte o yung definition o yung anong ibig sabihin ng ating pag-uusapan. So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Ganun po yung gagawin natin sa fruit of the Spirit o bunga ng Espiritu na kapayapaan. Bilang panimula po, atin po munang pag-usapan yung konteksto. No? Ano nga ba yung kwento sa kabila nung ginawa o yung binasa natin kanina na scripture? No? Sabi po sa Galatians 5:22-23. Ang Galatians po ay isinulat ni Apostol Pablo para sa mga simbahan sa Galatia. Okay po? So, kumbaga, parang mayroon tayong pastor na nagsulat para sa isang simbahan, para sa Makabud, halimbawa po, sa Kaitaas. So, ayun po yung goal ng letter na to. So, sinulat ito upang maiparating ang mensahe sa mga simbahan sa Galatia. Ngayon po, ano yung nais sabihin? No? Ano po yung mensahe na gustong iparating ni Pablo? Babalikan po natin. Nung panahon po na yun na isinulat niya ang letter na ito, meron po siyang nais i-address na issue. Ano po kaya yung issue na ito? Noong panahon po kasi na nagsisimula pa lamang ang simbahan, ang early Christian church, nagkakaroon na po tayo ng tinatawag natin na conflict o paglalaban, pagtatalo, no, sa kung ano nga ba ang gospel o ang magandang balita na itinuturo. Okay po, ang tinuturo ni Apostol Pablo sa iba't ibang mga simbahan, meron pong sumasalungat dito at merong umiiba nung kanyang tinuturo. At ito po yung nais niyang i-address o bigyan ng pansin. So, nung panahon po, nung bago pa lamang ang simbahan, ang karamihan po ng mga Kristiyano ay Jewish Christians at Gentile Christians. Ibig sabihin po, Jewish o sila yung mga Hudyo, yung mga lahi po ni Abraham, mga Israelites. Okay po, sila po yung mga Kristiyano na nanggaling sa linya ni Abraham. Sila po yung nagpa-practice ng circumcision o pagtutuli, yung mga bawal na kainin, tulad po ng baboy at mga tinatawag nilang unclean o nakakadumi sa kanila. Ngayon naman po, mayroon tayong tinatawag na Gentile Christians. Sila naman yung mga Kristiyano na hindi Hudyo. Ibang kultura po sila, taga Greece o sa iba pa pong bansa. Okay, di po ba sa atin po, sa Pilipinas lang, mayroon na pong pagkakaiba. Iba po ang kultura sa Maynila, sa probinsya, di po ba? May iba't ibang practices. Ngayon po, ganito yung nagiging pagtatalo. Ang sinasabi ng mga Jewish Christians o ng mga Hudyo, kayong mga Gentile Christians o mga Kristiyano na hindi kabilang sa original, no, sa nauna na pinili ng Panginoon, dapat gawin din nyo yung ginagawa namin. Dapat kung ano yung kinakain namin na pwede at bawal, yun din yung gawin ninyo. Kung ano yung
mga ginagawa namin tulad ng pagpapatuli, dapat gawin ninyo ito upang maging kabahagi kayo ng pamilya ng Diyos. Ayun po yung sinasabi nila. At dahil doon, marami po ang nalilito. Ano ba talaga ang katuruan ng Diyos? Ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang kaligtasan at ang pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Bakit meron ngayon na sinasabi na kailangan sumunod sa batas ni Moses o ng mga Hudyo? So, ito po yung nais talakayin ni Paul. Dahil ang mga Jewish Christians ay nagkukos ng confusion o pagkalito. Okay po, so si Paul o si Apostle Pablo ay kailangan niya malaking suliranin ito sa mga simbahan. Kaya gumawa siya ng sulat na ito. Ngayon po, ano po yung laman ng sulat na ito? Pag-usapan po natin. 3 bagay po yung mga konsepto na laman ng sulat. Unang-una, justification by faith and freedom in Christ. Pangalawa po, ang role o ang gampanin ng law na tinutukoy ng mga Hudyo. Ano nga ba yung sinasabi nila na law na dapat sundin? Bakit ba nandyan yan? Okay, at yung pangatlo po, ang gampanin ng banal na Espiritu. Unahin po natin yung simula po ng letter o ng sulat ni Pablo. Sabi niyo po rito, justification by faith and freedom in Christ. Babasahin ko po sa Galatians chapter 2 verse 16. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Christ Jesus. So, we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law. Because by works of the law, no one will be justified. So, himay-himayin po natin, no? Sinimulan po ni Pablo, direct to the point siya, no? Nung pagsulat niya ng letter na to, in-address niya kaagad ang kaligtasan at pagiging bahagi ng pamilya ng Panginoon ay sa pananampalataya kay Jesucristo. Hindi sa paggawa, hindi sa pagsunod sa law, sa batas. Okay? Malinaw na malinaw. Sabi niya, direct to the point siya. Ito agad yung punto ng letter ko. Dapat maunawaan natin, justification, ibig sabihin po, yung nagiging tama tayo sa mata ng Diyos. No, yung napapawalang sala tayo. Ito ay sa pamamagitan kay Kristo, hindi sa gawa natin. Hindi po nababayaran ng tamang gawa natin ang pagkakamaling ginawa natin. So, ayun po yung naging pauna niya, no? Kinlaro niya kagad. Ngayon, nagkaroon po ng debate o katanungan. O hindi na pala kailangan yung law. Bakit pa ginawa yung law? Bakit pa ginawa yung batas? No? Hindi naman pala siya hindi naman pala doon yung justification, no, na tama o mali, masunod ko yung batas o hindi, di naman pala mahalaga. Dahil ang mahalaga pala ay faith ko kay Kristo. Para saan pa yung law? So ngayon, yung kasunod po ng letter niya, yun po yung in-address niya. Pinaliwanag niya bakit nagkaroon ng law, ano yung purpose ng law, ng batas na ginawa ng Old Testament. No? At doon niya po pinakita kung anong naging epekto nito. Talakayin po natin. So sabi po sa Galatians 3:24. So then, the law was our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. So, una po niyang sinabi, no, ang law ay guardian, tagapag-ingat. No, maaari po nating ihalin tulad to sa teacher, sa compass, o sa ruler. Lahat po ng yan ay nagbibigay gabay tungo sa tuwid at tama na landas, patungo sa Panginoon. Ang law po ay malinaw na galing sa Diyos na mabuti at ang hangarin ay mabigay sa ating mga tao ano ang nais ng Diyos o ano ang ini-expect niya sa ating mga tagasunod niya. No? Obeying the law sets Israel apart. Ibig sabihin, nagiging iba siya. No? Nagiging iba siya sa mga nakapaligid ng mga bansa. No? Dahil nung unang panahon po, no, kung maalala nyo po, maraming beses po sa Old Testament ng Panginoon ay hindi nalulugod sa kinahinatnan ng tao, lalo na sa mga nakapaligid ng mga bansa. For they are practicing
ang mga bagay na karumal-dumal, no? Tulad ng, ang lagi ko pong ginagawang example ay child sacrifice, o yung inaalay yung anak, no? Kinakatay yung anak, sinusunog, na imagine nyo po. So, nakakakilabot. And even all the sexual immoral things na ginagawa po nila, like prostitution and same-sex and all those things, lahat po yun na hindi nakakalugod sa mata ng Panginoon. Kaya ito po yung law para sa chosen people of God na Israel, para kayo'y maiba at makita ng buong mundo na kayo ang kayo ang mga pinili ko. Ito ang mga dapat yung panundan na magtutungo sa tamang landas. Ayun po, no, tulad po ng karamihan ng mga batas, no, laws in general, ang nais po ng batas ay magbigay ng order. Di po ba? So, sa halimbawa po dito sa syudad, no, marami pong batas. Di na po tayo lalayo sa traffic. Meron pong batas para maiwasan yung mga aksidente. Traffic light, merong red, yellow, green, para po maiwasan yung mga banggaan. No, kailangan panundan ito. Ito yung mga guide. Okay, so ganun din po yung role ng law, no, para magkaroon po ng kaayusan at tunay na masunod ang ninanais ng Panginoon. So balit, no, dahil sa kalagayan ng tao, sa ating makasalanang puso, hindi po natin kayang sundin ang law na ito 100%. Ano pong nangyari? No? Ang batas na ang hangarin ng Diyos ay mabuti para sa atin, ay naging masama dahil sa ating pagiging disobedient o hindi pagsunod. Okay po, makikita natin, sabi po dito, the law exposed Israel's sinful human condition of constant rebellion to God and shortcomings. Dahil sa batas, mas nakita na hindi natin kayang sumunod. Dahil sa batas, mas nakita na tayo ay guilty. Di po ba? Pag mayroong batas, no, mahirap po, bigyan natin ng halimbawa sa practical na buhay. Kung minsan mayroong pagtatalo, at minsan gusto mong dalhin sa korte. Pero ang tanong sa'yo, anong ikakaso mo? Nasa batas ba yan? Meron bang batas laban dyan? So yun po yung mga common na tinatanong natin. No? Gayun din po rito. No? So dahil mayroong batas at malinaw na nasa inyo ang kautusan, no? At ang Israel, all throughout the Old Testament, ay bumabalik sila sa kasalanan. At through the ages, nagiging kagaya sila ng mga nation na nasa paligid nila. Ang hukom sa kanila ay mas mabigat. Kasi sa inyo na nasa inyo ang batas, naging kagaya pa rin kayo ng mga bansa sa paligid ninyo na wala sa kanila ang batas. Kaya ang batas na to ay naging magnifying glass. Di po ba? Ano pong ginagawa ng magnifying glass? Pag tinutok natin sa isang bagay, lumalaki. Mas nakikita natin. Ang law ay naging magnifying glass sa mga Israelites sa kanilang kasalanan. Yung kasalanan nila mas nakita, mas lumaki dahil kitang-kita po ang pagtaliwas nila sa nais at sa batas ng Panginoon. The law, which is good, ended up pronouncing Israel guilty. Kumbaga, sa hukuman ng Panginoon, guilty. Dapat tayong humantong sa kaparusahan. No? Ang Panginoon ay Panginoon ng hustisya. Kaya po siya, isa po yun sa mga traits or attributes niya kung bakit siya kapuri-puri. Dahil sa Panginoon, patas siya. Ngunit, ang pagiging patas na ito, kung minsan o madalas, ay nagiging nakakasama para sa ating makakasalanan tao. Dahil ang karapat-dapat na parusa sa atin ay kamatayan. Di po ba? Dahil sa ating pagkakasala. Pero, ang Panginoon ay napakabuti. Dahil nagpadala siya ng kanyang buktong na anak upang maligtas tayo sa kaparusahan nito. So, doon po papasok ang naririnig natin na linya that Jesus fulfilled the law. Kasi ito po yung isa sa pinaka-konsepto na nabe-bless ako tuwing naalala ko. Si God, pinarusahan niya ang kasalanan habang nililigtas niya yung nagkasala. Hindi niya isinantabi yung law, naging just pa rin siya.
Pero at the same time, naging loving and merciful pa rin siya. Naranasan ang parusa, ngunit hindi tayo, kundi ang si Yeso Cristo na ating tagapagligtas. Kaya naman, pag sinabi natin Jesus fulfilled the law, ang kaparusahan na dapat nasa atin dahil sa batas ay inako na ni Kristo. At upang bigyan tayo ng panibagong puso, na tayo'y hindi na sa ilalim ng batas. At ang justification o ang pagiging tama sa mata ng Panginoon ay hindi na sa kung anong kaya natin dahil alam ng Panginoon na mahina tayo at nagkukulang tayo. Kundi ang justification ay ang ating pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Napakabuti po ng Panginoon. Ngunit sa nangyayari po dito, nung panahon na ito, dahil debate po ito, meron pong sasagot at sasagot dyan. Ngayon sinabi, Jesus fulfilled the law, wala na pala ang batas, hindi na pala mahalaga. Bakit pa ginawa yan? O ngayon, kung wala na yung batas, ano na yung magiging gabay natin? Ano na yung pamantayan natin ng tama at mali? Ano na yung magtuturo sa atin kung ano yung nais ng Panginoon? So, yun po yung naging kuro-kuro o mga tanong nila sa isa't isa. Ano nang kung hindi batas? So, dito po papasok. Ayan, yung tanong po natin. Kung hindi na tayo sumasailalim sa batas na nagsilbing gabay tungo sa nais ng Diyos, ano ngayon ang magiging gabay natin sa ating pananampalataya? Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Doon po papasok yung huling parte ng sinulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Galacia. Makikita po natin, diyan papasok ang banal na Espiritu. No, isa-isahin ko po muna and then I will highlight yung mga a few na makikita natin na ang banal na Espiritu ay pinunan niya. Pinunan niya yung dahil over na tayo sa law, merong pumunan sa mga pagkukulang na yun. At nagbigay pa siya ng higit pa sa kayang ibigay ng law. So, tingnan po natin. Seal and assurance, guidance, empowerment, intercession in prayer, transformation, and sanctification. Isa-isahin po natin. Una po nating pag-usapan ay ang seal and assurance. Babasahin ko po sa Ephesians chapter 1, verses 13 to 14, and Romans 8:16. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Sa Romans 8:16 po, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. So malinaw po sa kasulatan ng ating Panginoon na ang banal na Espiritu ay ang seal o marka na tayo ay tunay na naligtas at bahagi na ng pamilya ng Diyos. Ang Spirit ang nagde-testify o ang patunay na tayo ay anak ng Diyos. So, hindi na po totoo o bumabalot sa atin ang sinasabi ng mga Jewish Christian noon na kailangan tayo ay matuli, kailangan tayo ay sumunod sa lahat ng nakasulat na ito yung bawal kainin, ito yung pwede kainin, lahat ng sakramento na naroon upang maging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Nandito ang banal na Espiritu bilang tanda. So pinupunan niya na yon na assurance na tayo ay parte ng pamilya ng Diyos. Pinupunan niya na yung role ng law na yon. Okay? Ngayon po, doon naman tayo sa guidance. Kung ang law po ay guide, kung ano yung tama at mali at ano ang nais sa atin ng Panginoon. Gayon din po ang banal na Espiritu. Through our conscience. Pag may nagawa tayong hindi maganda, nariyan po ang banal na Espiritu nangungusap sa atin. Lagi po tayong i-correct. Gayon din po, bago pa man tayo magkasala, nandyan na ang banal na Espiritu na mapapaisip tayo kung tama ba itong gagawin ko. Even yung pag tayo magdedesisyon, nariyan ang banal na Espiritu to give us wisdom and discernment sa will ng Panginoon. Binibigyan tayo ng karunungan.
So napupunan niya na ang gampanin ng law o ng batas noon na magbigay ng guidance. Pero meron pong mga naibibigay ang banal na espiritu na hindi kayang ibigay ng law. Ito po yung mga sumusunod. Empowerment o pinapalakas tayo. Tinutulungan tayong magawa yung nais ng Panginoon. Ang law na ibinigay, although mabuti siya, ito ang nais ng Panginoon, ngunit hindi nito binabago ang puso ng tao. Sinasabi niya sa tao kung ano ang tama at mali, pero hindi niya na-empower at hindi niya natutulungan yung tao na piliin ng Diyos. Hindi katulad ng banal na espiritu. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Isa na po rito dito sa simbahan. May tinatawag po tayo na spiritual gifts. Kanya-kanya po tayo, meron pong ibinigay ang banal na espiritu na kakayanan. Merong magaling tumugtog, merong magaling kumanta, may magaling magsalita, merong magaling mag-asikaso sa kapwa, merong magaling maglinis, at iba pa po, marami pang iba. At ito po ay gabay at sa tulong at pagpapalakas ng banal na espiritu. Maging sa pagbabahagi po natin ng salita ng Diyos sa ating mga kapwa. Babasahin ko po sa Acts chapter 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Isipin niyo po yun, ang Panginoong Diyos na nagsugo sa atin, na nagbibigay sa atin ng kautusan. Hindi niya lang iniwan sa atin yung utos na gawin mo yan, o bahala ka na. Hindi po. Ang Panginoon nagbigay sa atin ng utos na ito yung gampanin, ito yung dapat nating gawin, ito yung tama at mali. Pero hindi niya tayo iniwan doon. Nagbigay siya ng banal na espiritu na bibigyan tayo ng power, na bibigyan tayo ng tulong sa ating kahinaan at tuwing kailangan natin ng lakas ng loob. So napakabuti po ng Panginoon. At ang mga bagay na po, isa pa pong bagay na hindi na ibibigay ng law. Okay, intercession in prayer and even during our times of weakness. Babasahin ko po sa Romans 8:26-27. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Marahil ang iba po sa atin, naranasan na natin yung tayo ay nasa isang sulok, namumroblema. Punong-puno po tayo ng bumabagabag sa ating puso't isipan na hindi na nga natin alam kung ano yung dapat bigkasin sa Panginoon. Ano ba yung dapat nating ipanalangin? Ano po ba yung mga bagay na, kumbaga, hindi ko na alam, Lord. Marahil nasabi na po natin yun. Pero nariyan po ang banal na espiritu na tumutulong sa atin. Helping us kung ano yung dapat nating sabihin. Ano yung nais ng Panginoon. At ano yung dapat nating gawin. Na ito po ay isa sa mga bagay na hindi na ibibigay ng law. Ngunit na ibibigay ng banal na espiritu dahil sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. At ito po ang huli at higit na bagay na binibigay sa atin o ginagawa ng banal na espiritu. Yun po ang transformation and sanctification. Pag sinabi po nating transformation, ito po yung pagbabago na dating ako'y makasalanan, ngunit binabago ako ng Panginoon na ngayon kaya ako nang gumawa ng mabuti at sumunod sa ninanais ng Diyos. Okay po? Sa Romans po, paulit-ulit sinabi ng Apostol Pablo na hindi nating kayang sundin ng Panginoon ng tayo lang. Kung walang gabay ng banal na espiritu, pipiliin at pipiliin natin ang kasalanan. Kaya po tinawag na slave to sin o alipin ng kasalanan. Kapag alipin po tayo, ang alipin walang choice. Tama po? Ganun po yung nangyari sa atin. Kaya kahit binigyan tayo ng law, hindi natin mapiling sundin dahil ang hatak ng kasalanan ay nasa loob na ng puso natin. Sabi nga po ni Prophet Ezekiel, meron na tayong stone of heart o heart of stone. Baliktad ko po pala. Meron na tayong pusong bato.
Pusong bato na po na hindi na kayang sumunod sa Diyos. Na kahit andyan na yung batas, andyan na yung instruction kung anong dapat gawin, dahil ang puso ay matigas, hindi kayang sumunod. At kailangan na po natin ng panibagong puso. At doon po niya pinrophesy ang pagdating ng Panginoong Hesus. Dahil kailangan na natin ng bagong puso. So yun po yung binibigay ng pagtanggap natin kay Kristo, ang banal na Espiritu at ang pagbabagong kasama nito. At ano naman po yung sanctification? Ang sanctification po, ito po yung pagbabanal na tinatawag. Kung saan ang makasalanang tao ay sa kanyang buhay Kristiyano, habang sa kanyang paglalakbay kasama ng Panginoon, ay ang banal na Espiritu ay patuloy siyang ginagabayan sa kanyang paglago, sa kanyang pagsunod, at patuloy na pagiging mabuti at Kristiyanong nagmamahal sa salita ng Diyos. So ito po, hindi po ito naibibigay ng law, pero naibibigay ito ng banal na Espiritu. Sabi po sa 2 Corinthians 3:17 to 18, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image and ever increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit." Sabi po sa 1 Corinthians 6:11, "And that is what some of you were." No? Ganun po kayo dati, sabi ng Apostol Pablo. "But you were washed," nilinis, "you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God." So the Holy Spirit fulfills the role of the law. No, kung ano yung gampanin ng law, pinunan na ng banal na Espiritu. Hindi niya lang basta pinunan, dinagdagan pa. No, ang law, ito po yung mga instruction na dapat gawin. Ang ginawa ng Holy Spirit, nandyan yung dapat gawin, tutulungan kita para magawa yun. Gagabayan kita, i-empower kita, bibigyan kita ng gifts. Lahat yan, pinoprovide sa atin ng Panginoon. At ayun po ang na-achieve ng Spirit ng Panginoon sa atin. It's transforming hearts and empowering believers to live righteously. At ngayon po naunawaan na natin kung bakit ito isinulat ng Apostol Pablo. Sa kanya pong pagtatapos ng kanyang sulat, ay nabanggit niya ang tinatawag natin fruit of the Spirit. Yan, naunawaan na po natin yung elepante. Hindi po natin define yung fruit of the Spirit. Ang ginawa po natin, lahat ng pinanggalingan niya at mga nakapaligid sa kanya, pinag-usapan natin. Ngayon, lilitaw na yung fruit of the Spirit. Siya na yung bunga. Kaya po lumabas yung elepante kahit hindi naman ginuhit o pinate yung elepante. Ngayon po, yun yung fruit of the Spirit. It's not something na tatargetin ko. Halimbawa po, sabi po dun sa salita ng Panginoon, the fruit of Spirit is love, joy, peace. Ang nagiging common misconception po dyan, yun po yung pinofocus na, ang fruit of the Spirit, love. Sige, dapat mag-love ako ng mag-love. Hindi po mali yun. Ngunit pag ang mindset po natin ay para makuha mo yun, ay gagawin mo sa sarili mong kakayanan, mali po tayo. Dahil sinabi po, fruit of the Spirit, bunga. Ibig sabihin ng bunga, nanggagaling siya dun sa source, which is yung puno mismo, which is yung Spirit. Okay? So, hindi tayo dapat na, magbubunga ako ng love. Hindi po. Huwag tayo magre-rely sa sarili natin. Ang magre-rely tayo dun sa puno na nagbibigay ng bunga, which is ang Holy Spirit. Okay po? So, ibig sabihin, kapag nasa iyo ang Espiritu, ito ang kalalabasan. Ayun po ang naisabihin ng fruit of the Spirit. Ngayon, paano ito yung kalalabasan? Kung babasahin po kasi natin direkta yung verse na Galatians 5:22-23. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. Kung dun po natin siya agad sinimulan, hindi po natin maunawaan na bakit, ito yung binibigay niya na love, joy, peace. Pero ngayon po na nakita natin saan galing, mas naunawa natin paano nagkaroon ng love, joy, peace. Papaliwanag ko po sa inyo. Dahil po ang banal na Espiritu, ayan po, dahil ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng
seal and assurance o kasiguraduhan na tayo ay bahagi ng pamilya ng Panginoon. Ang banal na Espiritu ay gagabayan tayo sa tuwing tayo ay nanghihina, papalakasin tayo sa tuwing tayo ay nangangailangan, ay bibigay ang ating pangangailangan. At ang banal na Espiritu ay tumutulong sa atin at nagbabago sa atin, nagpapalakas sa atin, at ginagawa tayong mas kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Lahat ng po yun, automatic, mas magmamahal tayo. Dahil una, naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya napasaya yung Espiritu kasi natutunan mo at nanampalataya ka na mayroong Diyos na buhay na gagabay sa atin, pinadala ang kanyang anak, namatay at nabuhay muli para sa ating mga kasalanan. Una mong naranasan yung pagmamahal, kaya ang bunga nito, magmamahal ka rin sa iba. Una mong naranasan ang maligtas, kaya ang bunga nito, magkakaroon ka ng joy. Una mong naranasan yung sakripisyo ng Panginoon, kaya ang bunga nito, magkakaroon ka ng peace. Paano ka magkakaroon ng peace? Dahil alam mo na ang Panginoong Jesus, kahit gaano ka kahina, gaano ka nagkukulang, hindi siya magkukulang dahil tinapos niya na at nagkaroon na siya ng katagumpayan nung namatay siya sa krus at nabuhay muli. Kaya naman po, pag-usapan natin ngayon, no, kung anong klaseng peace ang binubunga ng Spirit. Ito po ba yung peace na basta walang away, walang giyera, walang gulo? No? Yun lang po ba yun? O meron po bang mas malalim? Ang sinulat po ni Apostle Paul na Galatians o letter to the Galatians, nung panahon po na yun, ang salita po nila ay Griego o Greek. Kaya naman po ang original language niya ay Greek. Kinuha po natin yung original na word na ginamit na for peace. No? Ang translation po niyan sa Greek, ang tunay pong ang original po na ginamit niya ay tawag dito, erin. Ayan po. So, ibig sabihin po niyan, babasahin po natin, no? Erin is not just freedom from trouble, but everything that makes for a man's highest good. So, yun po pala yung peace. Hindi lang siya yung walang away, walang gulo, kundi lahat ng bagay na makakabuti sa'yo nandyan. Ayun yung peace. Ayun po yung klase ng peace na tinutukoy ng Panginoon. Here it means that tranquility of heart, which derives from the all-pervading consciousness that our times are in the hands of God. Ibig sabihin po, ang peace na tinutukoy rito ay may kapayapaan ka, kalmado ka, relax ka, hindi ka na-stress, hindi ka nagpapanik, kasi alam mo na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay mahal ka at kontrolado niya ang lahat at hindi ka niya pababayaan. Kaya ikaw ay at peace. Walang bumabagabag sa'yo. Na kahit ang mga bagay ay hindi mo maunawaan, kahit ang mga bagay ay hindi natin nakikita, no? Ang Panginoon ay alam nating kumikilos at gumagawa ng kaparaanan para sa ating mga buhay. Kaya ka nagkakaroon ng peace. Yun po yung tinutukoy niya. Ngayon, gusto ko pong gamitin yung word na tranquility. Yan. So, di po natin siya madalas ma-encounter, pero it depicts perfectly yung naisabihin ng peace na ito. So sabi po dito, it's a state of mind. No, ito yung estado ng pag-iisip, characterized by a lack of disturbance, agitation, or stress. Walang nag-i-stress sa'yo. Sana all. So, ito yung gusto kong linawin. Ang peace na nanggagaling sa Panginoon, hindi siya nakabase sa outward appearance, sa outward na nangyayari. Maaring nagkakagulo ang mundo, nagkakagulo ang lahat ng nasa paligid mo, pero at peace ka. Dahil alam mo na ang Diyos ay in control. Doon po nanggagaling yung peace or yung tranquility na sinasabi. When someone experiences tranquility, they typically feel relaxed, content, and free from mental or emotional turmoil. Nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi dahil sa Panginoon. Dahil alam mo na kahit tulog ka, tumigil ka sa paggawa, ang Panginoon hindi natutulog at patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Babasahin ko po sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Ano po ba ang sabi ng Panginoon tungkol sa peace? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God.
And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Do not be anxious by anything. Huwag po tayong mag-alala, kahit ano pa yan. But in every situation, sa panalangin, no, at paglapit, patuloy na pagdulog sa Panginoon, nang may pasasalamat, ibigay natin ang lahat sa Panginoon. At ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay mapapasa atin. At ang kapayapaan na to, no, sabi yan, transcends all understanding. Ibig sabihin, kahit hindi ko na maunawaan yung nangyayari, kahit parang yung pinagpe-pray ko, Lord, parang hindi nasasagot, no? Kahit parang walang progress, kahit parang hindi nagme-make sense, akala ko nasa lowest point na ako ng buhay ko, biglang may nangyari pa ulit. Bumaba pa ako ng baba, akala ko babang-baba na ako, may ibababa pa pala. May mga ganun po tayong experiences. Pero meron tayong peace, kahit na ganun, kung tayo may pananampalataya at patuloy na pagdulog sa Panginoon. So ano pong mahihinuha natin? No? Anong masasabi natin tungkol sa peace? Saan siya nanggagaling? Peace is anchored in faith caused by the Holy Spirit. There cannot be godly peace without faith. Kung wala yung pagtitiwala sa Panginoon, walang peace. Hindi po natin mararanasan lahat ng yan. No? So, ilang halimbawa po mula sa Biblia. Unahin po natin yung Israelites nung sila'y nakalaya mula sa Egypt. Sila po ay nakalaya mula sa kanilang pagkakaalipin sa Pharaoh. At dumating ang panahon, nakalayo-layo sila, nakarating na sila sa wilderness. O disyerto, kung saan sila ay, syempre, tumakas po sila no, mula sa Egypt. Hindi po sila, nawawala na po sila ng pagkain. No, dahil nasa kalagitnaan sila ng wilderness. Ngayon, marami po sa kanila yung nawalan na ng pananampalataya. Na magsisimula ng magutom, nagduda na po sila sa Panginoon. Ano nangyari? Lahat po sila nag-grumble o nagreklamo, nagngawa at lahat ng kumbaga yung panic nila, no? Nilabas nila kay Moses at sa isa't isa. Na gusto na naming bumalik sa Egypt. Buti pa doon kahit slave kami, may nakakain kami. Dito, dinala kami ng Diyos para mapatay sa gutom. Yun po yung sinasabi nila matapos silang iligtas ng Panginoon. Nawala yung pananampalataya nila. Yung Diyos na nagpadala ng mga plagues, no, yung nag-work ng wonders against sa Pharaoh. Yung work na nagpadala ng angel of the Lord nung Passover, kung naalala nyo po. Lahat ng makapangyarihang wonders ng Panginoon, nalimutan po nila. At ang nakita nila, naging mas malakas ang kalang ng tiyan kaysa sa boses ng Panginoon. Nawala yung pananampalataya. Kaya sila ay nagpanik at nawala ang peace sa kanilang puso't isipan. Kaya nagkagulo. At dito naghalit yung Panginoon. Nakikita po natin kung paano ang peace ay nakabase sa faith sa Panginoon. No? Isa pa pong halimbawa, yung mga apostol nung time na kasama nila ang Panginoong Hesus sa bangka at natutulog ang Panginoong Hesus. At bumagyo. No, napataas ng alon. No, dito nga po sa lupa na lakas ng ulan, di ba po parang nakakataranta na, especially pag nasa sasakyan tapos di ba, madulas yung sahig. Ano po dito matarik, ganyan. Yung mga ganong paano pa po dun sa dagat, no, o sa lake, ang taas ng alon po nun. And ayun po yung nangyari. Naging mas mataas ang alon kaysa sa pananampalataya nila sa Panginoong Hesus. Nagduda sila, nagpanik sila, at ginising nila yung Panginoong Hesus. Nalimutan nila lahat ng pagkakataon na ang Panginoong Hesus nagpagaling ng may sakit, nag-cast out ng demons, no, na kontrolado niya lahat, even ang nature. They forgot that they are with the Son of God. They lost faith at nawala yung peace. Nagpanik sila. So malinaw na malinaw po na kaya tinawag nating fruit of the Spirit, bunga siya ng banal na Espiritu ng ating pananampalataya. Hindi ng sarili nating gawa. Hindi tayo nagkakapis dahil sa kakayanan natin. Nagkakapis tayo dahil alam nating mahina tayo, pero ang Diyos na sinasamba natin ay makapangyarihan. Kaya ngayon po pag-usapan natin, what is peace? Peace is knowing that in our times of trouble, God will be our help.
In our times of weakness, God will give us strength. In our times of exhaustion, God will give us rest. In our times of lacking, God will provide. In our times of sorrow, God will comfort. And ito po, higit sa lahat, we are no longer condemned, and we are assured of eternal life with God. For Christ already died for our sins and rose again. Dito po sa buhay natin sa mundo, may kasiguraduhan na tayo na ang Panginoon hindi tayo pababayaan. Bawat aspeto ng ating buhay, pinansyal, emosyonal, pisikal, kalusugan, lahat yan. Pero higit po sa lahat, yung ating spiritual na buhay. Napawalang sala po tayo. No? Kung i-apply po natin sa mundo na to, isipin nyo po meron kayong kaso. At alam mo, ikaw mismo guilty ka. No? At aharap ka sa korte. At yung hukom mo, yung judge mo, hindi lang basta tao, kundi ang Panginoong Diyos na may alam ng lahat, na wala kang may tatago sa Kanya. At isipin niyo po, no, haharap tayo na may kasalanan tayo. Hindi po ba nakakatakot at napakabigat sa puso? Maging sa magulang nga lang po natin, may nagawa tayong kasalanan, haharap tayo sa kanila, mahirap na po. No? Maging sa korte sa totoong buhay, no, harap ka sa korte kahit nga inosente ka, kakabahan ka eh. Kasi nandun ka sa kamay nung judge, no? Paano pa po dito na yung judge alam ang lahat? At even ikaw sa sarili mo, alam mong nagkasala ka. At alam mo, no, malinaw na sa law, yung law na sinasabi ng mga Jewish Christians, malinaw na ang kahantungan natin ay kamatayan. Eternal death. No? Paano ka magkakapis nun? Siguro, night before or kahit week before mo malaman, hindi ka na makatulog. Hindi mo na malaman-laman kung paano ka lulusot dito. Diba? Pero, peace is knowing that despite being guilty of sin, Jesus already paid for it. Jesus na yung sumalo nung kabayaran ng kasalanan. You are no longer guilty. No, kung naranasan na po natin yung parang nabunutan ka ng tinik. Parang thank you Lord. Di ba po, marami po tayong cases na ganyan. So, gayon din po, no, parang ihalin tulad din natin pag baon na baon tayo sa utang. Hindi mo alam kung paano babayaran. Di po ba? Hindi, ang hirap matulog sa gabi. No, panay ang singil sa'yo, nakasanla na yung iba't ibang gamit mo sa bahay. Hindi mo alam saan uhugutin, anong gagawin. Tapos biglang paggising mo, uy, bayad na. Di ba? Ganun po yung nangyari, yung depth of sin natin. Biglang, nung nakilala natin si Kristo, hallelujah, bayad na. Amen. Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, let us rely on the Holy Spirit. Okay, tayo pong mga makasalanan, tayong mga taong punong-puno ng kahinaan, ay nakakatulog ng mahimbing sa gabi dahil meron tayong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat na nagmamahal sa atin. That is peace. And that peace is not coming from what we can do. So basahin ko po itong quote. There are no great men of God, no super Christians, no one immune to sin and corruption. There is only a great God who uses wretched men, mga taong makasalanan, to accomplish His perfect purposes. He does this not because of man's strength, di dahil sa kakayanan natin. He does this sa kabila ng kahinaan natin, so that all glory belongs to Him alone. So let us walk by the Spirit. No? At ayun po, yung dulo ng verse natin. Against such thing, there is no law. Ibig sabihin po, if a person has this fruit of the Spirit, he doesn't need the law. He already fulfills it. Dahil nasa Spirito na po ang lahat ng ating pangangailangan at pinapalakas pa po tayo nito. At hindi mahalaga kung sino ka, kung anong katayuan mo sa buhay, mayaman o mahirap ka, may posisyon ka o wala, negosyante ka o hindi, bata ka o matanda ka, anumang meron ka, babae o lalaki, hindi mahalaga. Tuli ka man o hindi.
part ka man. Ayun po, basahin niyo po yung Galatians, ayun po yung sinabi ni Apostle Paul. Whether circumcised or uncircumcised, Hudyo ka man o hindi, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus na kanyang ginawang sakripisyo ay higit pa rito. At walang kwenta ang lahat ng yan dahil sa ginawa ng Panginoon. Kaya mga kapatid, basahin po natin Galatians 5:25. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. The Spirit has given you life. Now let Him direct your steps. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po for you gave us the Holy Spirit na tunay na sa grasya mo lamang, Panginoon, kami madya-justify. Sa grasya mo lamang, Panginoon, kami nabubuhay at nakakalagpas sa mga harang sa buhay, Panginoon, at mga balakid. Panginoon, salamat dahil hindi mahalaga kung anong kaya namin, hindi mahalaga kung ano kami. Dahil ito po yung nagbibigay ng peace sa amin, Panginoon, knowing na ang mahalaga ay kung sino ka. At ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na nagmamahal sa amin ng tapat kailanman. Panginoon, patawad kung minsan nalilimutan namin kung sino ka. Kung nalilimutan namin na lahat ng ginawa mo para sa amin, maging para sa mga tao noon pa man, yung mga kwento tungkol sa iyo sa Biblia, ang iyong mga kadakilaang ginawa. Patawad, Panginoon, kung minsan nalilingid to sa aming isipan. Kung minsan, mas malakas ang kalam ng tiyan kaysa sa boses ninyo. Kung minsan, mas mataas, Panginoon, yung alon kaysa sa aming pananampalataya, patawad, Panginoon. And we pray, Father God, na nawa tunay kaming manampalataya sa inyo upang magkaroon kami, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon, na higit pa sa kahit anong pangunawa ng tao. Panginoon, alam ko po ang bawat isa rito ay merong bagahe na binibitbit. Merong kinakaharap na problema. Maaring kalusugan, maaring pinansyal, maaring emosyonal, maaring sa kasalanan. Panginoon, kayo po ang nakakaalam ng puso ng bawat isa rito. Father God, I pray that may your Spirit continue to dwell in us, empower us to overcome all these things. Increase our faith, O God, that may we have peace, that we may be able to sleep at night peacefully, knowing that we have a God who is in control. Panginoon, nawa magbunga ang banal na Espiritu sa amin, pang kami magmahal, pang kami magkaroon ng joy, pang kami magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng self-control, maging mabuti, Panginoon, lahat ng ito, Father God. May it be true in our hearts na upang hindi lamang ito maging pagpapala sa amin, kundi sa lahat ng taong nakapaligid sa amin. Na kung anong pag-ibig ang naranasan namin sa inyo ay maipapasa namin sa iba, Father God. May we be salt and light, Panginoon. May we be a blessing to other people. And may your Spirit, Panginoon, ever shine in our lives, Lord God. And Lord, we commit to you, Panginoon, ang aming mga buhay. We commit to you, Panginoon, ang aming mga desisyon, mga balakin, Panginoon. May it all be guided with the Spirit. Father God, kayo na po, Panginoon, ang siyang gumabay sa amin. Sinusuko po namin muli ang lahat ng ito sa inyo. Kaya't wala na kaming dapat alalahanin. Hindi na mahalaga kung anong dapat kaya naming gawin, Panginoon. Kundi kayo lamang, Panginoon, at ang inyong kayang gawin sa aming mga buhay. We have faith in you, Father God. And this is faith, Panginoon, na nanggagaling sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. This is our prayer. Tayo po ba ay nabusog sa salita ng Panginoon, mga kapatid? Amen. Amen. Ngayon, dadako tayo sa ating tithes and offering. Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. Hustong takal, liglig, at umaapaw pa ang biyayang ibinigay. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba
ay siya ring gagamiting panukat sa iyo. Let us pray. Heavenly Father, our heart are full of gratitude. We thank you that you are the source of our blessing. As we present our offering and tithes, we remember your promise to open the floodgates of the heaven. We honor you with our first fruit. Lord, multiply offering that yours give us to father you of your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ay po, tayo po'y tumayo para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Balik na po tayong makaupo. Isang maulang hapon po sa ating lahat. Ayan, dadako po tayo sa ating greetings and announcement. Ayan, para po sa birthday and anniversary po. Ayan, sa magbo-birthday po ngayong month of May. At si Brother Randy po sa May 23. Andahan po natin siya. Happy birthday, happy birthday to you. Antayin po natin yung chat sa GC, Brother Randy. Para kung tayo po ay invited. Saktong-sakto po yun ang Thursday para sa ating prayer night po. Tama-tama po. Ayan. Dako po tayo sa ating announcement. At prayer night po natin every Thursday at 7 p.m. po. Ito po ay gagamitin kila Ate Bem. At ini-invite po ang bawat isa na tayo po ay umattend sa ating prayer night. Sama-sama po tayong magpalakasan through prayer po. Ayan. Dako po tayo sa Men Fellowship. Men announcement. Ayan. Ayan, sa 26 AMP National Convention with the team po na Shema, Hear and Obey, Returning Spiritual Fatherhood to the Fathers of Every Home. Ayan, may pre-registration online po na 500 pesos at ang deadline po nito is July 31, 2024 po. Ito po ay sa September 26 to 28 at ito po ay sa CAP Auditorium, Davao City. Ayan, nag-encourage po na ang lahat ng men ay maka-attend po dito sa fellowship na to. Sabi nga kanina sa kay taas, sama-sama nating ipanalangin kung wala pang plane ticket, pang registration, and pang accommodation. Sama-sama po tayong manalangin para dyan. And dako po tayo sa women. Yay! Ayan, sa WOW Area 5, secondly quarter fellowship with the team Remaining Faithful Women and Enriching Communities. At ang speaker po dito is si Pastora Case Sarenas
Ito po ay gaganapin sa Zion Evangelical Church of Kamakop sa June 1, 2024, 8 a.m. to 12 noon po. At ito po ay may registration din po na 50 pesos. Ayan, ini-invite din po at ini-encourage din po ang bawat isa, ang bawat women na maka-attend po dito. No? Pwede po tayong mag-invite kung may mga kakilala po tayo na gusto nating isama na women din po, isama po natin. At kayo na rin po bahala dun sa registration. At meron pa po sa 34th NAWP National Convention. At ang team naman po dito is Faithfully Flourishing. Ito po ay gaganapin sa Iloilo Convention Center sa July 4 to 6, 2024. At ito rin po ay may pre-registration na 1,500 simula po noong September 23 last year po at till May 30, 2024 po. And from June naman po to July 3, magiging 2,000 pesos na po ito. Kaya register na po tayo ng maaga pa. And sama-sama rin po natin ipanalangin yung ating pang-registration po, no? At yung accommodation din po. At i-encourage din po ng lahat ng women dito po sa Macabud Alliance Church na maka-attend po tayo dito sa gantong fellowship kasi minsan lang po ito, kaya ma-enjoy naman natin yung lumabas tayo ng Bulacan. Ayun. Puro Bulacan na yun. Ay, puro Macabud. Ayan. At Macabud Alliance Church Sunday service starts at 3 p.m. Come join and invite. To God belongs all the glory po. Salamat po sa Panginoon. Ayan, so bago po tayo mag-closing prayer, ang ating visitor po ay una pa lang po ang pagpunta nila at nakabisita dito sa ating iglesia. So we ask the Sigat family to come forward and we will shake hands. No, at ay paramdam natin ang pamilya mula sa Macabud Alliance Church. Ating kamayan sila na kantahan, awitan natin ang Panginoon, no? Saan na yung natin, mga sungli? Yan. Ayan. So, salamat po, no? Ito po si Engineer Ruth and si Madam Chris, si Sister Chris, and also ating speaker, si Justine, okay? No, so, salamat po sa pagbisita, ng unang pagbisita. I hope na this is not the first. That's not the last. But continue, no? And to support the ministry, lalo sa Macabud Alliance Church. And galing po sila ng Novaliches Alliance Church, ating mother church, no? And salamat talaga sa suporta nila sa atin bilang mga daughter churches. And ayun, thank you so much sa kanilang availability, and lalo na hindi sila tumanggi sa invitation, no, ni Pastor Gibbs. Ayan. So sige po, and we thank the Lord sa bawat isa kasi kahapon, salamat sa Panginoon for the answered prayer sa ating mga kalalakihan sa Alliance Riders Club. Palapakan naman natin. At salamat po sa mga tumulong at nag-assist po dito. And dito po yung dito po sila nag-agahan kahapon. And salamat with the sharing, no, and also pagpunta sa mga daughter churches. At isa sa mga adikain ng Alliance Riders Club, lalo na sa Alliance Men in the Philippines, ay maging katuwang ng church planting, no? So isang advocacy talaga ng men ay to help the church planting. No, napaka-importante talaga mga kapatid, no, ang church planting ay matugunan ang pangangailangan. Hindi lang maumpisan, kundi masustain po yung ministry. Kasi madaling magbukas, mahirap magpatuloy. Tama po ba? And isa sa mga tinitingnan natin yung finances po natin. Bagamat hindi yung maging dahilan, but as a church, we have this kind of unity to help with one another. Amen po ba? Hindi manggagaling dapat sa labas ang tulong. Magsisimula sa loob ng iglesia. Tama po? Let's learn to give generosity
no, generous, no, sa ating puso, whatever we have, no? And meron tayong nakaisip ng isang makathang pag-iisip, no, isang kapatid natin. At nakita po ninyo itong box na po ito, no, ito ay +1, no? Sa pisong halaga, mga kapatid, kung meron kayong mga piso po diyan, you can put, no, here, no, hulog natin. Kung meron kayong barya dyan, Pastor, problema, walang piso, 20 po ito. Ay, walang problema, napaka... Sobra-sobra na yan, no? And kung ating titingnan, mga kapatid, we will support this. At idudulog din po namin ito. Sisimulan natin sa area po natin, no? And piso, halimbawa, kung ang lahat ng mga members po ng Kamakop ay magkukontribute ng piso, kung 500,000 ang members o 700,000 o mahigit pa, at hindi lang piso maibigay, malaking tulong po ito sa lahat ng church planting. And we will pray for this kasi napakalaking tulong po ito lalo na sa ating ministry, no? And isa sa mga pinagtutulungan natin ito yung mga mayroon na tayong Balagbag, meron na tayong San Isidro, and meron pa tayong sa Pagmunti, no, sa may Ipo Dam doon sa may Norsagaray, Bulacan. So lumalawak ang gawain ng Panginoon dito sa area natin. And let's support with one another, no, helping one another. Hindi lang po sabihin natin, God bless, kapatid. We will execute this God bless na tinatawag natin. Through the piso, no, #piso for the cause. Kaya salamat talaga sa ating kapatid, no, sa ginamit siya ng Diyos upang to give the wisdom na sa pamagitan nito, if you have a piso coin, mga kapatid, let us offer the Lord and help to build a church. So dito po, mga kapatid, ito ating box. Salamat sa nag-prepare po nito, no? Meron pang plus, meron pang piso. Ayan, so whatever you had na piso na meron ka dyan, you can lapit po dito sa harap and hulog-hulog your piso. Walang wifi yan, ha? Paghulog sa piso, okay na. Okay, sige. So sige po, tayong lahat ay let's help one another through this piso. Kaya wala kong piso. You and me are brave, mission to obey. Making disciples, planting churches for the Lord of the harvest we pray. Send more workers, make us one. Reaching the lost, let's get it done. Reaching the lost, so come on now, and let's do the +1. Yan, palapangan natin ng Panginoon, no? Pakabuti ng Lord. Salamat po, mga kapatid, no? And yun po, patuloy na ipapanalangin natin ating mga church plant team na kahapon na bisita po ng ating alliance men, ang Balagbag. And talagang may mga area na pinag-pray po. So let's come to God in prayer din, no? And I always include. And also sa ating area din dito sa community ng Makaboy. And we will magkakaroon din tayo ng mga activities and pag-reach out sa komunidad na ito. Okay? So let us pray, and lalo na San Isidro din kasi may mga bata doon, and sa mga gusto to help to teach children ay meron po doong umabot sa 30 attendees na mga bata, no? And isa sa mga ating magiting na magaling na teacher na Sister Hazel, no? Talagang bugbog na bugbog to. Okay, no? So yun po, talagang bugbog na bugbog sa panalangin talaga kasi kinakabahan lagi. Ayun, so salamat sa support, mga kapatid, no? And patuloy na ang Diyos ang maggabay sa atin throughout the week, and also throughout sa pag-reach out and helping one another para sa community ng Makabot. So salamat kasi napakalaking bagay, mga kapatid, no? And along the highway lang kasi ito yung C6 na extension para sa Quezon province. Oo. So itong area na to, so magpo 4 lanes na to. So in the future, talagang malaking tulong talaga, and malaking area na blessed tayo kasi nasa highway tayo, mga kapatid, no? Ang kahit taas, Looban, Karakomi, Looban, pati San Isidro, Looban, no? And ito talaga ay magandang spot ng talagang church, no? Pag lapag mo ng sasakyan, baba ka na, church na, diba, no? So hindi mo na kailangan mag-waste pa papuntang church.
no? Lakad na lang, diretso kita muna, tanaw muna. So, salamat mga kapatid. Let's continue to pray and also sa ating, tawag ito, sa ating prayer fellowship sa bahay pa rin ni Ate Bem. Okay, 7 p.m. po yon sa Thursday po. So, sige po, kung wala na po tayong concern, anything, let's continue to pray din sa ating project, lalo ng ating parsonage and also for the renovation for the incoming anniversary sa August. Kaya kasi mahirap ito, tapos tag-ulan na, kasi ito, nakawayan lang yung mga poste. Kaya let's pray with one another na hindi madali ang ano. So, the Lord will provide. Sabi pa kanina, the peace, no? Through the peace, na hindi na kailangang mangamba. No? So, it starts with the prayer and thanksgiving. No? Grabe. I-apply na natin, no? Wag tayo mangamba. Let the Lord provide sa ating. If you're lacking, God will provide. Amen? So, tayong lahat ay tumayo para sa ating pagtatapos sa ating gawain ngayong hapon ito. Tayo panalangin. Dakilang Diyos, muli kami ay nagpapasalamat na kayo po ang source ng aming peace, ang kapayapaan, not just, Lord, na to have security, but also all aspects of our lives. Salamat, Panginoon, na may kapayapaan kami sa aming puso at isipan and the entire life because of the fruit of the Holy Spirit. Hindi sa aming kakayanan, kundi, Panginoon, ito ay nagagaling po sa inyo. Salamat sa speaker po namin ngayong hapon ito. Patuloy na pagpalain niyo po siya, ang buhay niya, ang kanyang mga source of income, na mga ginagawa niya, Panginoon, lalo sa ministry. Pagpalain niyo po siya at mag-effective pa siya sa larangan, Panginoon, to share the word of the Lord. Kaya salamat, Panginoon, for these blessings and also sa bawat isa na patuloy na humahayo, patuloy na nagpapagamit, patuloy na lumago sa panampalataya. Dalangin ko, O Diyos, na pag-isahin niyo po kami, Panginoon, sa puso, sa salita, at sa paggawa, Panginoon, through the word of the Holy Spirit. The fruit of the Spirit, Panginoon, salamat na maipakita, Lord, by your grace, hindi po sa amin nanggagaling. Ito po, Panginoon, mula sa aming panampalataya na dapat, Lord, magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo. Kaya, Lord, dismiss us with your love and sa pansamantala ng paghiwalay, dito po kami sa kanyang tahanan na ligtas sa payapa. Mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala nagmumula sa ating Panginoon. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Kapurihan nawa si Kristo magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat magsabi ng Amen. Amen. God bless us all. Magkamayan na tayo. Ayan, magkamayan po tayo habang tayo lumalabas. God bless everyone and see you next Sunday. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di na kontento. Sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di na kontento. Sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Ayan, God bless everyone. And picture po muna tayong lahat. Mag-kodak ba tayo? Mag-kodak. Mag-kodak muna tayo. Kodak ba? Kodak.